nagpaputok kung nagpaputok na. Dahil may umaakyat na operative doon sa bintana. Wala akong alam, sir! Oh, ayun, nagpaputok. Ayun, nagpaputok muli. Nagpaputok pa muli. Oh. Ito siguro si Captain Mendoza na naka-uniforme. Basag ang bungo nito. Basag. Ito mga biktima sa likod ng bus. Siyam napatay. Isang mahabang kalbaryo ng paghihintay na puno ng takot para sa mga hostage. Hindi maitatanggi na may sapat na oras para makapag-isip ng iba't ibang solusyon at humingi ng dagdag at iba yung tulong. Bakit nga ba walang ibang pumasok sa eksena? Kung matutulungan po nila kami, sir, during that night po, sir. Nandun sila, according to General Magtibay. They were there late in the afternoon. Why didn't you seek for their help? Didn't you ask them to assist you? Sir, ang magdidesisyon po niyan, hindi po ako. Ang ground commander po ang magdidesisyon niyan, sir. Okay, General Magtibay, hindi mo ba sinabihan yung SAF na i-assist yung SWAT team naman nila? No, sir. Bakit? Because Knowing that they were ill-equipped? Because I believe, sir, that MPD's SWAT can find ways. Tila nakaligtaan ding alamin kung ano pa ba ang ibang paraan para pasukin ang bus. Isang bagay na mas alam pa ng karaniwang tsuper ng bus. Let's say hostage maker nandun sa unahan. Pwede siyang yung isang SWAT, pwede siyang pumunta sa ilalim. Di sirain niya yung ano doon, yung control noon. May lalabas mo yung katawan mo rito. Meron ding mga emergency exit sa bandang likuran ng bus. Babasagin lang ang glass nito para mahila ang lever na magbubukas sa pinto. The gunman had fired off a few shots. Aminado ang pulisya na nagkaroon ng kakulangan. Para pagtibayin pa ang kanilang paninindigan, nag-leave of absence si Chief Superintendent Rodolfo Magtibay para hindi mabahiran ang kaso. Yes, totoong nag-fail ako ron, especially sa bandang dulo na. Negotiation natin hindi na nag-prosper, naputol na at nagkaroon na ng violence. The fact na magkaroon na ng isang violence or may namatay na sa isang negotiation, failure na yon. Na-mishandle siya. That's the proper term that I can use. It was mishandled and the rules of engagement on hostage-taking situation was not enforced strictly despite the sincere efforts of the law enforcement authorities to manage the situation peacefully. Pero hindi na nangyari yun. So it is really a tragic incident for us and we should learn lessons from this. Tinanggal na sa tungkulin ang 4 na SWAT member, kabilang na ang SWAT commander na si Chief Inspector Santiago Pascual. Pero ang mga mambabatas gusto pang dagdagan ng listahan. Una na raw dyan, si Mayor Alfredo Lim. Ayon kay Chief Superintendent Magtibay, si Mayor Lim ang nagpaaresto sa kapatid ni Captain Mendoza na nauwi sa mabilis at marahas na katapusan ng insidente. Because of that order, na kailangan yan, kung sino man yung nag-order na yon, dapat managot. And who ordered? It's Mayor Lim, sir. Kapansin-pansin na wala nga si Mayor Lim sa pinangyarihan ng hostage-taking. Bagamat noong bandang alas 10 ng gabi, 1 oras matapos ang malagim na putukan, nakita namin ang sasakyan niya malapit sa Quirino Grandstand. Tanging ang Vice Mayor ng Maynila na si Isko Moreno ang paulit-ulit nakikitang nagbibigay panayam. Itinuring ng Malacanang na isa lang police matter ang hostage-taking. Minaliit ang sitwasyon. Lokal na problema na nagdulot sa atin ng pambansang kahihiyan. Sa pinakahuling press release ng PNP, sa baril lang daw ng nag-amok na hostage taker, nagmula ang bala na nakapatay sa 8 hostage. Pero sino man ang nakatama ng baril, ang mga pulis o ang dating pulis, namatay ang di dapat. At naiwan tayo na nagtuturuan.
Susunod, At nakita ko yung mga reporters, nire-report din nila na they are only 50 meters to 200 meters away from the incident scene. Sabi ko, it's very unusual to see media going very close to the incident.